Minimum 4 weeks kasi. 4 weeks. 48 lang. Ha? Kung tatanungin, event na naman? Bukas pa! Ano ba yan? Grabe naman ang mga taong to. So, ayun, may event na naman. Pero, okay lang. Pinili ko to eh. Gusto ko to eh. Kasi, Yung UTPC para kaming nagbubuhat ng napaka-laking event. We're scarce, konti kami. Pagod kami, tatlo-tatlo yung ginagawa namin. Iilan lang kami dati, tas isang buong event yung ginagawa. Kasi hindi nagmamatch yung amount of work na kailangan namin i-produce sa tao na available. Nawawalan talaga kami ng tao and nagre-resort kami na sa pagbaba ng quality. Although tinatry namin siyang i-uphold pero ganun talaga, kailangan naman yung sacrifice. Hindi man halata pero hirap talaga ako pagdating sa mga pinapagawa sa akin. Biglaan man o mga on the spot na paggawa ng mga posters. Simula apprentice kami, marami akong natutunan. Siyempre, with the guide din ng mga senior core. Lahat ng trabaho namin sobrang bigat lagi kasi hirapan kaming kumilos kapag kulang kami. Nafe-feel ko na kulang din sa tao since nung sumali kami, ilan pa lang din yung members namin. Medyo nakikilala mo yung UTPC. And dahil din dumadami yung kailangan sikasuhin, kailangan trabahuhin, mas lalo kami nakailangan ng center namin ng CCCA. Pero ganun talaga, tinitiis ko na lang kasi of course ako yung publicity head. Nahirapan kami kapag naglalakad kami ng letters kasi konti lang talaga kami. Madami kaming ginagawa na letter, hindi namin malakad agad, ganun. Kumukuha kami sa ibang department ng mga tao at nagsasalit-salita ng mga nagiging role and then yung iba naman nagdo-double role sila. Mga members namin sa runners sa tech, sa iba pang department lang. Nadidelay yung mag-process ng mga letters kapag may mga events. Hindi pa ganun kaya mag-focus sa isang bagay. Like, marami mong hinahandle, marami kang ganito, ganyan, or something. Pagkasabay mo nung ACADS mo, tapos nung org. So, pag pinagsabay mo yan, di ba? Stress. Sobrang hirap kasi only love minimal power. Ano kumikilos noong time na yun, tapos sunod-sunod yung event. Nandun pa rin naman yung saya eh. Nandun pa rin yung saya sa pag-work. Hindi pa rin iwasan yung physical na napapagod ka. Kasi nga, sobrang onti lang yung katuwang mo or katulong mo pagdating sa trabaho. No? And dun mo na-feel yung sobrang pagod no? Sa pag-work. No? Until dumating yung mga apprentices namin. ngayong taon, tayo titira sa ilalim ng isang bubong. Sabi mo, And then, andyan na sila. Yung mga apprentice, they came here to be with us. Kaya ako po na pili itong organization na to kasi I feel like yung experience ko na po would be useful since I would, in the future po, gusto ko po mag-help sa mga gigs, sa mga events, yung naghahanap po ng sound. Honestly, happy ako na andyan yung apprentice. Kasi ang onti namin, isa kaming maliit na group. Tapos ngayon, ang laki niya na. They help us with the most minimal tasks. And kahit minimal yun, ang laking impact niya sa work namin. And I figured parang ito po yung magiging Waterloo ko or parang springboard ko po para to achieve by joining this org po. Andyan sila na ka-work namin, nagpapasaya sa amin, na mga core. Sila yung andyan, binibaby namin sila. Pero pagdating sa work, parang katrabaho na talaga namin. They help with everything. Feeling ko po, marami pa akong pwedeng i-improve. From so more mas matuto sa more on behind the scenes. And to learn naman po into different departments po in UTPC. At yun, nung dumating yung mga apprentices, parang doon ko talaga naramdaman yung feeling na may ka-team na talaga ka-work at may maasahan din na iba. Pero I'm still willing to learn. Gusto ko po din matuto, expand ko po din yung mga skills ko po. Gusto ko po kasi ma-enhance yung skill ko when it comes to technical.
The strength is adaptability. And I think na hindi din naman ako mag-grow if mag-stay lang ako sa comfort zone. So, ano talaga, need ko talaga ng mga exposure sa things na I'm not that comfortable for doing. Mapipil mo talaga sa kanila na passionate sila sa kanilang ginagawa. Hindi talaga yung passion. Na nandun sila to work talaga. Lagi sila doon pag kailangan namin ng tulong. Siguro yung interest ko kasi more on behind the scenes. So parang gusto ko, since wala masyado akong experience din sa mga technical side, kaya din yung committee na pinili ko is yung sa stage map. Parang passion lang ko talaga since I'm curious about exploring things. Kaya gusto kong mag-join po ng course. Yes, dumami sila, liligalig nila. And mas may improve ko yung mga skills ko sa pag-film and photography. Ayun po, a new organization with a new purpose po. Something Sobrang dali na lang talaga. Kasi nauutusan namin sila na maglakad ng mga papers, gumawa ng mga papers, at saka mag-assist din. Digital arts po. Yun lang po yung na-search ko sa Heron na page. Hindi na masyado nagdo-double role yung mga senior. Parang sila na rin yung nagtitake ng mga roles na ginagawa dati. So nakikita ko yung parang community na parang ang fun naman ng community na to. Baka pwede akong makisama. Sino yun? Dumating ng mga apprentices, doon gumaan yung buhay ko since sila nung gumagawa ng iba na nakakasama ko sila. Yun din po ini-aim ko, like maging all around. Better than before. Parang madagdagan din po yung knowledge ko. Then, and parang malawak po yung parang experience ko po sa mga ibang bagay. Yung quality na pinuproduce ng apprentices, on par siya sa standards ng UTPC from the creative perspective. I'd like to try something new, or baka maybe may existing skills na ako, gusto ko yung polish ko sa stage management department. Into organizing rin po ako ng things to ensure the flow of events. More on creativity. Sana yung mga skills mo ma-transfer din sa akin and sana may ma-impart din ako sa inyo at makahelp din sa akin. And I'm willing to learn more about it. Ayun, yan yung maganda. Ayun, then until dumating na yung mga apprentices namin. Mas natulungan nila kami sa mga works and nagkaroon kami ng mas madaming tatao every time na may events kami or may mga works na kailangan gawin sa UTPC. Ano ang message mo now na sila, official member na sila? Slay! Kung isilang ka man, ngayon pa lang, dapat mong malaman. So, before I give my message, gusto ko daw muna sila congrats kasi official member na sila ng UTPC. And yung message ko sa kanila ay continue na nila yung pagiging masipag nila sa mga task na atin sa kanila and also na maging maayos sila kisama sa bawat taong nasa office. Na ako'y iyong kakampi sa mundo kailanman. Secure na, alam mo yung finally secure na yung UTPC sa kanila. So, pag wala na kami, pag graduate na kami, alam na namin na nasa mabuting kamay na yung UTPC, within CCA. Pag-ibig ko'y Congrats guys! Congrats! Congrats guys kasi welcome to UTPC na feel ko naman alam niyo na nung mga works natin. So parang pag-igihan nyo pa, magstay pa kayo sa UTPC kasi I'm out. Joke lang. So yun lang guys, good luck. Thank you! ikwento tungkol sa iyong Congratulations kasi official member na kayo ng UTPC. And I hope you keep burning, you keep your creativity and your passion sa art, and sana mas maging better pa than before kung ano man yung pinag-produce nyo. Keep on learning and use this organization para mag-try. So ang goal natin dito is to try kung ano yung mga hindi pa natin nasusubukan before. And ayun, maasahan nyo na i-guide natin. kakampi sa mundo kailanman.
congrats since natapos niyo yung term ng apprentices and then now official member na kayo. So I hope na hindi mawala yung passion niyo sa work niyo ngayon sa pag naging UTPC na kayo. Sana maging masaya kayo dito sa UTPC. Tumagal kayo. I hope na makita niyo yung sarili niyo na matagal na member. Congrats sa mga apprentice namin kasi magiging member na namin kayo, magiging kasama na namin kayo. Ayun, katulad ng sinabi ni Angie, sana maging committed pa rin kayo hanggang pagtagal niyo sa UTPC at walang away-away, ganon. Maging open lang kayo sa isa't isa, yun lang para sa akin. Ipapasa